Hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit. Parang may gustong pigilan, pero hindi na kaya. Norman, sabi niya, mababa ang boses. Kung mawawala ka, hindi ko na siya pinatapos. Lumapit ako at hinalikan siya. Hindi pa alis, hindi pagpapaalam. Isang matinding halik na puno ng galit, takot, at lahat ng mga bagay na hindi namin masabi. Gumanti siya sa akin agad. Mas madiin, masabik, na tila ba parang kanina pa niya gustong bitawan ang lahat ng mga pagpipigil. Hinawakan niya ako sa likod ko at hinila niya ako palapit. Hindi para angkinin kundi para manatili. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Hindi na sila magkatabi sa bus station. Hindi dahil nag-away sila. Hindi rin dahil may nagbago sa nararamdaman. Kundi dahil mas madaming matang nakatingin na ngayon. Ako muli si Norman. At kung tatanungin mo ako, masasabi kong maayos kami ni Rodel. Tahimik, stable, totoo. Pero may pressure ang katahimikan. At unti-unti ko nang nararamdaman ang bigat nito. Sa araw ay nasa magkaibang mundo kami. Dumadaan lang siya sa bus station na parang wala akong kahulugan. Diretso ang lakad. Walang tingin-tingin. Wala ring ngiti. Kapag nagkakasalubong ang mga mata namin ay mabilis siyang umiiwas. Hindi dahil ayaw niya kundi dahil sa takot. At sa gabi lang kami nagiging kami. Sa malit na kwarto niya, sa pagitan ng pagod at katahimikan, doon niya ako hinahawakan na parang ako lang ang sigurado sa mundo. Doon niya ako hinahalikan na parang doon lang siya pwedeng maging totoo. Doon niya lang ako ninanamnam na walang makakaagaw. Sorry, lagi niyang bulong pagkatapos. At least nandito na tayo. Sagot ko naman palagi. At totoo naman, mahal ko siya. Ramdam ko rin naman na mahal niya ako. Pero may mga sandaling hindi sapat ang gabi para takpan ang bigat ng araw. Isang hapon, pauwi ako nang mapansin ko ang isang lalaki sa kabilang dulo ng bus station. Hindi ko siya kilala pero kilala niya kami. Hindi niya kami nilapitan. Hindi rin siya umiti. Tumitig lang siya. Una kay Rodel, tapos sa akin. Parang binibilang sa isip. Parang may naiintindihan. Kinabahan ako hindi dahil may ginawa kaming mali, kundi dahil may nakakita. Kinagabihan ay sinabi ko yun kay Rodel. May tumitingin sa atin kanina. Sabi ko. Parang alam niya. Huminto siya sa pagubad ng kanyang jacket. Saglit lang pero ramdam ko. Baka iniisip mo lang, sagot niya at pilit na kalmado. Hindi, sabi ko. Alam ko yung itsura ng taong may napansin. Tumahimik siya. Tapos, huminga ng malalim. Norman, sabi niya. Huwag muna. Pagod ako. Hindi ako sumagot. Lumapit lang ako at hinawakan ng kamay niya. Niyakap niya ako. Mahigpit na parabang ayaw akong pakawalan. At doon naintindihan ko ang totoo. Hindi kami nahihirapan dahil kulang ang pagmamahal. Nahihirapan kami dahil mas madami na ang nakakakita sa gabi naming
pinipilit itago sa araw. At kung may isang taong nakapansin na hindi na ito pwedeng manatiling lihim lang. Hindi ko siya agad napansin kinabukasan. Pareho pa rin ang ingay sa bus station. Pareho ang pila. Pareho ang mga taong nagmamadali. Pero may isang bagay na ang hindi parehas. May isang lalaking hindi nagmamadali. Nakatayo siya malapit sa poste. May hawak na phone pero hindi ginagamit. Ang tingin niya ay diretso. Hindi na palihim pero hindi rin naman mapanghamon. Parang may hinihintay lang siyang kumpirmahin. At nang dumating si Rodel ay doon ko nakita ang totoo. Una, kay Rodel siya tumingin. Tapos, sa akin muli. Para bang sinasabi ng mga mata niya na, kayo yun, di ba? Lumapit siya sa akin nang walang pasabi. Matagal na ba kayo? Tanong niya. Diretso, walang pagpapakilala, walang paligoy-ligoy. Nanlamig ang mga palad ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bahagya siyang umiti. Relax. Hindi ako dito para isiwalat yung sikreto nyo. Para saan? Tanong ko. Tingnan kung aamin ka, sagot niya. O kung tatakbo. Hindi ko alam kung anong isasagot. At sa katahimikang yun, ay lumapit si Rodel. May problema ba? Tanong ni Rodel. Maingat pero matatag. Napatingin ng lalaki sa kanya. Mas matagal ngayon at mas interesado. Wala, sagot niya. Curious lang. Sa ano? Tanong ni Rodel. Sa kung hanggang saan ninyo kayang itago ang gabi ninyo? Sagot ng lalaki. Parang nagbibiro, pero hindi nakangiti. Tumigil ang mundo ko. Hindi siya nagbanta, pero sapat na ang mga salitang yun para malaman namin ang mga nalalaman niya. Hindi mo kami kilala, sabi ni Rodel, malamig niyang tugon. Hindi pa, sagot ng lalaki. Pero pwede ko naman kilalanin. Tahimik kaming tatlo. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Hindi selos, hindi galit. Isang larong hindi pa sinisimulan pero may nanonood na. Babala lang, dugtong ng lalaki. May mga mata dito at hindi lahat handang manahimik. Pagkatapos, tumalikod siya at sumama sa agos ng tao na para bang wala lang. Hindi kami agad nagsalita ni Rodel hanggang sa sumakay na kami at umalis ang bus. Norman, sabi ni Rodel bigla at hinawakan ang braso ko. Hindi na pwedeng ganito. Paano? Tanong ko. Mas magtatago pa tayo? Tumingin siya sa akin. May takot, may pagnanais, may pagod. Hindi ko alam, sagot niya. Pero may pumapasok na sa pagitan natin. At doon ko naramdaman ang unang tunay na takot. Hindi dahil may tukso, hindi dahil may babala, kundi dahil may taong kayang ilabas ang mga lihim naming gabi na itinatago namin mula sa liwanag ng araw. Hindi na kami nag-usap buong biyahe pa uwi. Magkatabi kami sa bus, pero parang may salamin sa pagitan. Ramdam ko ang galit ni Rodel sa paraan ng paghawak niya sa kanyang bag, sa pagtikom ng bibig niya, at sa pag-iwas ng tingin. Pagdating sa kwarto niya, isinara niya ang pinto ng maigi. Hanggang kailan? Tanong niya bigla habang nakatalikod sa akin. Hanggang kailan tayo magtatago? Huminga ako ng malalim. Rodel, hindi naman kita pinipilit. Hindi mo ako pinipilit, putol niya.
Pero ako ang laging nauuna sa pag-atras. Hello guys! Welcome back sa channel. Kung gusto niyong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kahit simpleng hi lang or kung taga saan kayo. Binabasa ko lahat ng comments nyo. At baka kayo na ang susunod kong mabanggit. Kaya comment na para lagi kayong kasama sa kwentuhan natin dito. Shoutout muna. Hello sa inyo. Edwin Sumigkay, V3K mula Mabalacat City. Sana nagustuhan mo, Virgilio Alfanta. At salamat din sa pakikinig. Angela Hoson, 5480. Lumingon siya sa akin. Kita ko ang pagod. Hindi man galit na galit, pero halatang sasaktan. Ako ang umiiwas sa'yo sa araw, dagdag niya. Ako ang nagkukunwaring wala. Tapos ngayon, may taong kayang sirain lahat ng yun. Natatakot ka, sabi ko. Pero okay lang yun. Sarcastic ko siyang napatawa. Ikaw ba? Hindi ka ba napapagod na sa gabi lang tayo nagiging ganito? Tumahimik ako dahil dun siya tumama. Lumapit siya, hindi para makipagtalo kundi para harapin ang problema. Sabihin mo, sabi niya. Pagod ka na ba sa sitwasyon natin? Tumingin ako sa kanya. Sa mata niyang naghahanap ng sagot na parang pareho naming kinakatakutan. Oo, pag-amin ko. Pero hindi dahil sa'yo. Dahil ayokong itago ka. At may kung anong nabasag sa pagitan namin. Hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit. Para may gustong pigilan pero hindi na kaya. Norman, sabi niya. Kung mawawala ka at hindi ko na siya pinatapos. Lumapit ako at hinalikan siya. Hindi para umalis at hindi pagpapaalam. Kundi isang matinding halik na puno ng galit, takot, at lahat ng mga bagay na hindi namin masabi. Gumanti siya agad. Mas madiin, masabik, na parang kanina pa niya gustong bitawan ang lahat ng pagpipigil. Hinawakan niya ang likuran ko. Hinila niya ako papalapit. Hindi lang para angkinin kundi para manatili. Saglit kami naghiwalay. Pagod ako, oo. Pero ayoko sumuko, bulong niya. Lalong hindi rin ako, sagot ko naman. At muli kaming nagtagpo sa mga halik. Mas mabagal ngayon at mas malinaw. Parang sa bawat pagdikit ng labi, may sinasabing ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. At sa gabing yun, sa gitna ng unang away na hindi namin naiwasan, nagpaubaya kami sa isa't isa. Hindi dahil madali kundi dahil mas mahirap ang magkunwaring wala. Bumalik ang lalaki makalipas ng 3 araw. Hindi sa rush hour, hindi rin sa parehong pwesto. Nasa gilid siya ng bus station, sa lugar kung saan kami mas kaunti ang ilaw at mas madalang ang mga tao. Parang sinadya niyang doon kami makita. Ako ang unang napansin niya. Norman, tawag niya. At parang matagal na akong kakilala. Tumigil ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil alam kong iwasan ko man, ay hahabulin at hahabulin niya. Relax, sabi niya agad. Hindi naman ako para gumawa ng eksena. Lumapit siya ng kaunti. Hindi agresibo, pero hindi rin palihim. Alam ko na nahihirapan kayo, dagdag niya. Sa araw, parang hindi magkakilala. Pero sa gabi, doon niyo lang na ibubuhos ang pagmamahalan niyo. Nanlamig ang katawan ko.
Ano ba talagang gusto mo? Bahagya siyang umiti. Simple lang. Tulong. Anong klaseng tulong? Anong klaseng tulong? Alam ko kung paano tumahimik ang mga tao dito, sagot niya. Alam ko rin kung paano kumalat ang chismis. Doon ko na naramdaman ang bigat ng banta. Hindi niya lang kailangan sabihin ang salitang yun. Nandoon na. Lumapit si Rodel sa tabi ko. Hindi niya kami narinig pero nakita niya ang mukha ko. At sapat na yun. May problema ba? Diretsong tanong ni Rodel. Napatingin ang lalaki sa kanya at parang mas lalong naging interesado. Hindi naman problema, sagot niya. Naghanap lang ng option. Option saan? Tanong ni Rodel. Para sa kapayapaan ng lahat, sabi niya. Pwede naman kayong manatiling tahimik. Walang mapanuring mata. At walang magkakwento. At ang kapalit, tanong ko. Tumigil siya sandali. Parang pinag-iisipan kung gaano karami ang sasabihin. Isang pabor lang, sagot niya. Isang pabor lang ang hinihingi ko. Saglit kami natahimik tatlo. Ramdam ko ang tensyon sa balikat ni Rodel. Hindi siya galit, pero nag-iingat. Hindi ka namin kailangan, sabi ni Rodel. Umalis ka na. Ngumiti ang lalaki at mas malinaw ngayon. Sa ngayon, hindi pa. Pero, pag-isipan niyo muna. Tumalikod siya. Pero bagong tuluyang mawala sa agos ng tao ay lumingon siya. May mga lihim na ligtas kapag may bantay, sabi niya. At may mga lihim na nasisira kapag ipinaglaban. Umalis siya na parang wala lang. Naiwan kaming dalawa. Magkatabi at parehong natahimik. Hindi ko gusto to, sabi ni Rodel sa wakas. Ako rin, sagot ko. Pero ayokong manatili sa takot. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa unang pagkakataon, malinaw na hindi na lang kami ang may nagtatago. May iba nang nakikihawak sa mga desisyon namin. At doon ko naintindihan ang tunay na panganib. Hindi ang tukso, hindi ang chismis, kundi ang alok na parang tulong pero may kapalit. Ang lalaking sunod ng sunod sa amin ay si Liam. Ako naman si Liam, 25 anyos. Ang kasalukuyang boyfriend ng ex ni Norman na si Rafael. Hindi ko sila sinusundan dahil gusto kong manggulo. Sinusundan ko sila dahil gusto kong matahimik ang sarili ko. Gabi-gabi ang tanging bukang bibig ni Rafael ay Sir Norman. Kahit pa hindi niya ito namamalayan, at ito ang pinakamasakit para sa akin. Kilala ko na si Norman bago ko pa siya makita ng personal. Kilala ko siya sa paraan ng pagbitaw ni Rafael ng pangalan niya habang tulog. Sa mga sandaling magkayakap kami, pero ang bigat ng hinga niya ay parang may hinahanap na wala sa harap niya. Norman, minsan niyang bulong sa panaginip. Hindi ako gumalaw, hindi ako umimik. Pero doon ko naintindihan ng totoo na hindi pa siya tapos. Kaya ako nasundan si Norman, hindi dahil sa selos lang, kundi dahil ako ang gustong piliin pero hindi buo ang binibigay sa akin. Nang makita ko sila ni Rodel sa bus station ay hindi na ako nagulat. Parang may naayos sa isip ko. Parang may sagot sa tanong kung bakit gabi-gabi may kulang sa akin si Rafael. Hindi ko gustong sirain sila. Gusto ko lang ay isang pagtatapos. Ang alok ko kay Norman at Rodel ay hindi pa nanakot. Isa lang yung paraan para mapilitan ang isang bagay na matagal nang iniiwasan. Gusto kong magkita si Norman at Rafael. Siyempre hindi naman para magbalikan muli,
at hindi para magsimula, kundi para magpaalam ng maayos. Para marinig ni Rafael ang salitang tapos na. Para makita niya si Norman na hindi na kanya. At para sa wakas, ay mahalin niya na ako ng buo. Hindi ko sila nilapitan dahil masama ako. Nilapitan ko sila dahil pagod na akong maging anino ng isang alaala. At kung may kapalitang katahimikan, handa akong tanggapin kung iyon ang magbibigay sa akin ng pagkakataong mahalin. Samantala nalaman ni Rodel ang buong katotohanan. Inamin ito mismo ni Norman sa kanya. Kinuwento niya ang nakaraan nila ni Rafael at nagkakutob siya na baka ang sumusunod sa kanilang lalaki ay ang kasilukuyang boyfriend nito. At tama nga ang kanyang hinala nang mag-browse siya agad sa kanyang social media at nagip niya ang isang profile account na pamilyar sa kanya. Ang lalaking sumusunod sa kanila sa bus. Ito nga si Liam. At nang tiningnan niya ang iba pang mga larawan ay doon niya nakita ang picture nila ng kanyang ex na si Rafael. Hindi ko akalaing may mas isasakit pa ang katahimikan kaysa sigawan sa isip-isip ni Rodel. Nalaman ko ang tungkol kay Rafael sa paraang hindi ko gusto. Hindi mula kay Norman. Hindi rin mula sa lalaking pabalik-balik. Kundi sa sarili kong pakiramdam na may kulang sa kwento. At isang tanong na matagal ko nang kinikimkim. May hindi pa ba tapos sa inyo ng ex mo? Yun ang tanong na hindi ko tinanong. Nang marinig ko ang buong kwento ay hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Parang may malamig na tubig lang na ibinuhos sa dibdib ko. Si Rafael pala ang dahilan. Ang gabi-gabing pangalan. Ang lalaking hindi pa lubusang bumitaw kay Norman. Kahit may kasama na siyang iba. At ako pala ang kasalukuyan na pumasok sa gitna ng isang nakaraang hindi pa nagsasara. At masakit yun aminin. Hindi dahil mahal pa ni Rafael si Norman. Alam kong hindi na. Masakit dahil may bahagi ng buhay niya na hindi ko alam. At may lalaking handang galawin ang mundo namin para lamang maisara ang kanya. Gusto ko magalit kay Norman, pero mas nangibabaw ang tanong. Bakit hindi niya sinabi? Hindi dahil ayaw kong makinig, kundi dahil baka natakot siyang mawala ako. At doon ako mas nasaktan. Hindi dahil may ex, kundi dahil hindi niya ako ginawang kasama sa desisyon na yun. Kung hinarap niya sana ako, o kung sinabi niya sana agad, baka nga ako pa ang unang nagsabi na, ayusin natin yan. Pero ngayon may lalaking nakatingin sa amin na parang may hawak na oras. At may desisyong kailangan gawin si Norman. Na hindi ko alam kung saan ako lulugar. Mahal ko siya at malinaw yun, oo. Pero ayoko maging pahinga lang habang may ibang kwentong kailangan tapusin. Ayokong mahalin lang sa gabi, kung sa araw ay may multong bumabalik. Kung haharapin niya ang nakaraan, kailangan malinaw kung saan ako tatayo. Hindi ako dapat sa likod. At hindi ko rin deserve na nasa gilid lang. Kailangan nasa tabi. At sa gabing yun, habang pinapanood ko siyang matulog na parang pagod na pagod sa lahat ng hindi ko alam, may isang bagay ako na pagdesisyonan. Hindi ako aalis dahil may nakaraan. Pero hindi rin ako mananatili kung hindi ako ang pipiliin sa harap ng lahat ng yun. Tahimik ang kwarto na magising si Norman. Nakatitig si Rodel sa kisame. Parang may binibilang sa isip. Hindi galit ang itsura niya. Hindi rin malamig. Mas delikado pa roon ang katahimikan niya. Yung katahimikan naghihintay ng katotohanan. Gising ka na pala, sabi ni Rodel sa wakas. Tungkol kay Rafael, umupo si Norman at hindi siya nagkunwari. Hindi na rin siya umiwas. Gusto kong sabihin agad sa iyo yan dati. Sorry kung natagalan at sa hindi mo pa inaasahang paraan nalaman. Natakot lang ako.
Tumango si Rodel. Hindi dahil may ex ka, kundi dahil may ibang bahagi ng buhay mo na hindi ako isinama. Huminga ng malalim si Norman. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Matagal na. Tumingin siya kay Rodel, diretso at walang pag-aalinlangan. Ikaw ang mahal ko, dagdag niya. Hindi kita ipagpapalit at hindi ako babalik sa nakaraan. Tahimik si Rodel sandali, tapos marahan siyang ngumiti. Hindi masaya at hindi rin masakit, kundi isang ngiti na puno ng pag-unawa. Kung haharapin mo siya, sabi niya, gusto kong kasama ako sa desisyong yun. Kasama ka, sagot ni Norma agad. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa sandaling yun, nawala ang mga taong nanonood. Nagbanta at nag-alok. Naiwan na lang ang dalawang taong pagod sa pagtatago. Lumapit si Rodel at hindi nagmadali. Hinawakan niya ang batok ni Norman at parang tinitiyak kung totoo pa rin ang lahat ng mga sinasabi. At doon na hinilikan niya siya. Isang matinding halik na puno ng pangakong hindi nababawiin. Walang galit, walang takot. Lahat ng natirang pagdududa ay nalunod sa pagitan ng paghinga at pagdikit ng labi. Gumanti si Norman. Mas buo, mas sigurado. Parang sinasabi sa bawat sandali na, ikaw ang pinipili ko. Hindi na sila nagsalita. Naglakad sila papunta sa kama. Magkahawak ang kamay. Doon, sa paghiga sa tabi ng isa't isa, itinuloy nila ang mga halik na kanina pa naghihintay. Hindi para patunayan ng anuman, kundi para ipailala sa sarili na nandito sila. Magkasama at pinili ang isa't isa. At kung ano man ang sumunod, ay nanatili yun sa pagitan nila. Tahimik, totoo, at walang takot. Hindi mo kayang buuin ang kasalukuyan kung may pintong bukas pa sa nakaraan. Pero ang pagmamahal na handang humarap, magsabi ng totoo at pumili kahit may takot, iyon ang pagmamahal na tumatagal. Dahil minsan, ang pinakamahalagang desisyon ay hindi ang umiwas sa sakit, kundi ang harapin ito ng magkasama. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.